Nako, matindi ho ito mga kababayan. Di umanong mansyon itong si Martin Romualdez sa Espanya na nagkakahalaga ng humigit kumulang ng 445 million pesos. Nabulgar. At dito sa video na to, pasadaan din ho natin itong talakayan, itong si Senator Rodante Marcoleta dyan sa saganang mamamayan na kung saan tinalakay ho nila yung kung kumusta na itong si Master Sergeant Orly Gutesa. At usapang notaryo, naku, may update ho tayo kay Zaldico kung na dyan sa paksa na yan. Pero bago yan, isang like at isang subscribe. Naku, masaya na ho tayo dyan. At sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ito na ho mga kababayan, ang nabulgar na di umanong mansyon, di umanong mansyon nitong si Martin Romualdez sa Espanya na nagkakahalaga ng 445 million pesos. Si former Speaker Martin Romualdez may malaking property sa Spain na estimated to be worth at least 445 million pesos. Grabe. So, paano namin na-connect kay Romualdez tong mansyon sa Sotogrande na sobrang Pangalan pa lang, Soto Grande. Anak ng Petrang Garabata. Ibang klase o. Soto Grande, matindi to. social na community? Ako si Judes Gavilan, lead editorial researcher na Rappler. Ang tawag dito, nota simple. Sinasabi dito kung sino ang may-ari ng isang property sa Spain. Dito, makikitang binili ang mansyon noong January 2024 ng isang kumpanyang nagangalang Cecil Property. Itong Cecil Property, binuo just days bago binili yung mansyon. Red flag daw yan, sabi ng legal experts, kasi mukhang binuo lang siya para pagtakpan na si Romualdez ang may-ari. At may clues mismo sa registration papers nito. Dalawang pangalan kasi doon ang posibleng konektado kay Romualdez. Doon muna tayo sa isa, ang Bravos Holdings na based sa Pilipinas. Ayon sa papeles dito sa Securities and Exchange Commission, si Attorney Jose Raulito Paras ang sole incorporator nito. Isa siyang malapit na business associate ni Romualdez. Magkabrad sila sa Upsilon Sigma Phi. Dati rin siyang nasa board of directors ng Benguet Corporation ng pamilyang Romualdez. Magkapareho pa nga ang address ng Bravos sa address ng law firm ni Paras, na may mga top officials na dati ring business associates ni Romualdez. Nako. Pero hindi lang yan ang connection. May isa pa akong pangalang nakita. Si Jonathan Jaya Sudir, nakalista na shareholder ng Cecil Property. Anak siya ni Jaya Sudir, isang Malaysian businessman na malapit kay Romualdez. Medyo sketchy ang background ni Jaya Sudir sa Asia. Pero paano siya connected kay Romualdez? Siya raw ang nag-imbita kay Romualdez na manood ng F1 event sa Singapore. Ang asawa ni Jaya Sudir, si Cristal Jacinto. She owns Contis and Wendy's sa Pilipinas. Present siya sa lahat ng State of the Nation address ni President Marcos since 2022. In case you miss it, magpinsang buo si Marcos at Romualdez. Pero back to Cristal Jacinto. Present din siya noong presidential inauguration. Palagi ring present si Romualdez sa mga grand opening ng businesses ni Cristal Jacinto. Pumunta pa nga siya at least once sa birthday party ni Cristal. May mga nagsasabi na Close sila ni Jaya Jacinto. wala naman sa mga dokumento ang pangalan ni Romualdez. Pero Ayan. enough to raise questions about the property transaction ang lumalabas ng network ng mga tao. Hindi kasi to first time. May isa pang property si Romualdez sa US naman na inilipat niya sa isang kumpanya na headed by another Upsilon broad. Kung titingnan natin yung trend, baka nga marami pang ibang property na konektado kay Romualdez. So email us at investigative@rappler.com para sa tips at leads. Palakpakan ho natin ang Rappler dyan sa ginawa nilang investigative journalism na yan. Yung iba bang mga yung iba bang mga pahayagan sa Pilipinas, kaya nyo bang gawin yung ginawa na yun ng Rappler? Paminsan-minsan tumatama ang Rappler, pero ang lupit ho nito, tingnan nyo naman yan, oh. Grabe naman ho yan, yung swimming pool pa lang talagang pangmayaman na. Kita nyo ho, ibang klase. Talagang itong si Martin Romualdez na to, marami hong sikreto ito na dapat bulat-latin sa susunod na administrasyon. Yan ang kinatatakot ng mga nasa administrasyon. Yung mga kababuyang ginawa nila na yan, sa ayot sa gusto nila, lalabas ang katotohanan pagka naging presidente si VP Sara. Simple lang naman ho yan. No, pagka hindi naging presidente si VP Sara, ibig sabihin, nagkaroon ng free pass lahat ng ninakaw nila sa nakalipas na 6 na taon. Kasi pagkatapos nito, 6 na taon, kung sa
susunod na 6 na taon hindi makukwestiyon o hindi mapag-uusapan ang kabalbalang ginawa at pagnanakaw ng administrasyon na to. Kahit pa paano makakalimutan yan sa susunod na administrasyon pagkatapos nitong kay Marcos Jr. Kaya naman ang pinaka-perfect na panahon na kung saan mapag-usapan yung mga ganyang klaseng mansyon na binibili na pagmamay-ari di naman kaya di umanong konektado dito kay Martin Romualdez sa panahon nitong si Vice President Sara Duterte. At sigurado ho tayo mga kababayan, maraming makukulong dito sa mga opisyal ni Marcos Jr. pagka umupo itong si VP Sara. Pagka naupo si VP Sara, ibig sabihin, yung sambayan ng Pilipino kahit papaano yung magkakahustisya. Pero pagka hindi naupo si VP Sara, meron pang plano ang Diyos sa Pilipinas. Hindi natin alam kung panibagong 6 na taon na pagkatuyot, paghihirap at paghihinagpis ang sasapitin ng sambayan ng Pilipino o uupo na itong si VP Sara na kung saan kahit pa paano ay magkakaroon ng dangal ang sambayan ng Pilipino. Pag naupo si VP Sara, anak ng toka, tsa-tsa tayo kagad. Di ba? Tsa-tsa kagad. Gawin nating gawin nating 20 years ang term nitong si VP Sara. Di ba? Taso to. Yarin lamang gumugusto sila sa impeachment. Ay gumugusto sila sa charter chain. Pag upo ni VP Sara, doon tayo magtsatsa para talaga sigurado. Pasayawin natin tong si Tutaso to. Tingnan natin kung ano natutunan niya dyan sa One Ball University. Rekta ho tayo kay Senator Rodante Marcoleta. I-share niyo ho itong video na to kung naniniwala kayo dyan sa nakonektado. Itong si Martin Romualdez dyan sa mansion na yan, sa Soto Grande, dyan sa Spain. Okay. Senator Rodante Marcoleta ho tayo. Game. Isang linggo, may nabanggit ako sa inyo na si Secretary John B. Cremulya, Ay, opo. doon sa kanyang isang panayam ay sinabi niya na si Gutesa ay peke. Yun nga po. Oho. Sinabi niya na peke sapagkat siya raw ay nameke ng notaryo. Opo. Alam mo, napakahirap nung ganun na yung tao, isinubo niya yung sarili niya sa kapahamakan, nanganib ang buhay, pati pamilya, para lang maisa-isay niya sa pagitan ng kanyang nalalaman. At tinukoy niya si Saldico na siya ang tagakuha ng mga pera sa kickback. Opo. At lahat ng ito ay Dinideliver. idinideliver sa bahay ni Martin Romualdez. Sabi nga natin noon, anong mapapala ng taong ito na sa'y gumawa ng ganong klaseng pagsasalaysay? Oo nga po. Wala. Sa Wala siyang sarili, wala. mapapakinabang doon. Sabi ko nga, he has everything to lose. Pati buhay niya. Yung sinapanganib, pati kalagayan ng kanyang pamilya. Pero imbes na ang Estado ay bigyan ng pagpapahalaga yun, kung ang Estado ay talagang interesado para usigin ang talagang may kasalanan, yung may utak nito, Oho. dapat lahat ng protection. Kahit hindi humihingi. Oo nga. Totoo po yun. Kung ang Estado ay interesado, siya nang magkukusa na ibigay lahat ang benepisyo, lahat ng proteksyon na kakailanganin mo para sa ganun, mausig mo yung tao na gumawa ng lahat ng ito ng paglimas sa kabangbayan. Anong ginawa? Sa pagitan ng maraming kasangkapan, abay kapeki yan. Idinimanda pa ng DOJ ng falsification. Oho. Sabi nga natin, nakabalita na ba kayo ng isang tao na nameki ng notaryo? Wala pa po akong alam, Sen. Anong mapapala niya sa pamimeki ng notaryo? Dahil kumita ba siya? Ay, tsaka mura lang magpanotaryo eh. Mura lang. Ngayon, dahil nga sa para lang maalis yung ganong klaseng stigma doon sa tao, no? Kawawa naman. Nung Miyerkules, ipinail na, ako mismo nag-file, Oho. Ipinail ko yung complaint laban kay Atty. Espera. Okay. Disbarment. Opo. So, formal complaint na po ito, Formal Sen. complaint Aba, ng yan disbarment ito. ang latest. Oo. Kasi ang sinasabi niya, Nako. hindi ko naman pirma yun sabi niya. Opo. Yung kung ano man yung nakapirma doon sa notaryo ni Gutesa, hindi ko pirma yun. Oho. Ako naniniwala kung hindi niya pirma yun. Opo. Ngunit, ang pinaniniwalaan ko, pinayagan niya kung sino-sinong mga tao na gamitin ang kanyang opisina
at ang parepernalya niya para lang makapag-notaryo kahit sino na Yes. lang ang pipirma. Tama. Oho. Alam mo kung anong napatunayan ko initially? Opo. Sa pagitan ng ng approval ng Supreme Court, nakakuha kami ng permiso na Oho. puntahan yung kanyang mga isinabmit na mga dokumento ng pagnonotaryo. Hindi pa lahat nakuha na namin. Opo. Nung una, ayaw kami payagan eh. Opo. Nung makita nila yung alam niyo ba sa ngayon, 44 na piraso ng dokumento. Iba-ibang pirma. Nako po. Hindi yung pirma ni... Kasi pinakita niya, ito yung sarili kong signature. Ayun, aha. Bakit ako nakakuha ng 44 na piraso ng mga dinokumento niya, inotaryo niyang dokumento, na kahit paano mo tingnan, Iba-iba. iba-ibang pirma. Ibig sabihin nito, iba-ibang taong ginagamit niya na pumirma para sa kanya. Oho. Totoo yan. Ayun po. Hindi pa kami tapos 44 pieces na of evidence Grabe. na hindi pirma niya. Oho. Isa lamang kay Gutesa yun. Sa, Oho. Sa makatwid, okay, hindi mo pirma yung pirma na ginawa ni Gutesa. Kanino pirma itong hinayaan mo na Nagamitin. magnotaryo ka, Tama. ginamit ang pangalan mo, ginamit ang opisina mo, pati notarial details mo ginamit, pero maski pa paano mo tingnan, ilang tao ang pumirma nito para sa'yo. Oho. Yun ang kasalanan niya. Kasi sa notarial service law ngayon, kailangan nakaharap abogado. yung tao at saka yung abogado. Magkaharap. Oho. Kaya nung ako ay, bago ko i-file ito, nagpanotaryo ako, pumunta ako sa GSIS building. Sa Senado. Oho. Hindi, doon sa mismong Sa sa GSIS. likuran nun. May, ano. Okay. Oho. Oho. So, humarap ako sa notary publiko. Opo. Kinuha niya ako ng card, pinirmahan ko lahat yung ano doon. Opo. So, nagkaharap kami ng abogado. Para sigurado na. Ngayon, nag-file din ako ng administrative charge doon sa judge. Yun nga, bakit nyo naisama yung judge? Pati yung judge. Oho. Sapagkat, ang ibig lang sabihin nito, yung tungkulin niya na eksaminin lahat ang mga nagnunotaryo sa kanyang jurisdiction, hindi niya nagawa. Ayun nga, no. Una kasi, nung nakakuha kami ng approval, Opo. nahingi lang ako ng 3 piraso sa bawat buwan. 6 na buwan ang pinag-uusapan namin, kaya 18 piraso lang inihingi Yes. ko. Okay. Pero sabi ko, hayaan mo yung aking mga staff na Tama sila naman. nang mamili ng 3 Correct, sa tama bawat naman buwan. yun. Oo, tama. Alam mo ang Random. ginawa niya? Ako ang mamimili, sabi niya. Sabi ng judge. Oho. Ang hindi niya na nakuha doon. Kaya 3 lang ang aking ano. Latag ko 'yun eh. Opo. Ito yung patibong eh. Sinadya ko na 3 lang. Opo. Binabasa ko kung anong gagawin niya. Yung gagawin niya, parang yun ang inisip ko. Akong mamimili, sabi niya. Kasi kapag sinabi ko, pwede ba ako makakuha ng at the very least 25 to 30 copies, baka mahirapan siya eh. Oho. Oho. Baka doon pa lang eh. Kaya Sige, kayo na lang. Kaya inumpian nyo lang, 3 lang. Kayo na lang. Nung 3 lang, okay. Ako ang mamimili. Alam mo kung bakit sinabi niya siyang mamimili? Opo. Para sa ganun, yung 3 pinili niya, ay talagang Pare-parehas masisino yung, niya na yung pirma ng abogada. Ayun. Ngayon nakakuha ko 44. Oho. Miski pa paano mabalik-balik ta rin, iba-ibang pirma. Sino ngayon ang pumirma dito? Yun ay dapat, ito ngayon nasagutin ng Ispera. Akala ko ba, hindi mo pirma yung kay Gutesa? O itong 44, Opo. hindi mo rin pirma ito. Paano mo pinayagan? Bakit sinabit mo? Nako. Bakit sinabit mo sa notarial section ng RTC ng Maynila? Oho. Ngayon, bakit ko isinama sa administrative charge? Oho. Yung judge. Hindi niya ginampanan ang tungkulin niya. Ayun. Primero, napakasangkapan siya doon. Oho. Siya pang namili. Nung ipinilit ko doon sa nung nasa Sa plenary hearing ng debate na Senado, kami, opo. nandun yung Office of the Court Administrator ng Supreme Court. Oho. Sabi ko, Madam, bakit po ganito? Bakit siya po ang namili? Pwede ba kaming humiling kako? Opo. Halimbawa, bukas papuntahin ko yung mga staff ko na makapamili naman.
Kahit ngayon po, kanya papuntahin nyo na. Nako, oo. O di sa tuwa ko, pinapunta ko kagad. Pinapunta niyo ang tao niyo. 44 kagad ang nakita namin, hindi pare-pareho. Iba-iba talaga ang So pirma. kagaya ng ginawa niya kay Espera, apat na dokumento, ganun din ang ginawa. So sasabihin niya, hindi ko pirma yan. Ako, di peki lahat Nako. yung 44 na Peki yun. lahat yun. Oo, yun ang lalabas Dapat doon. usigin din lahat yung mga tao nagpa-notaryo sa kanya. Oo. O bakit ginawa ng judge ang tungkulin niya? Nako. Pangalawa, gumawa ng order. Ba meron siya kagad conclusion? Peki ito, sabi niya. So, yung nag-secure ng notarial service na to, pati yung mga taong gumamit ng kanyang dokumento, Ayun, nako. ay liable. Damay lahat yun. O, di pati ako damay. Dahil ginamit ko sa ano eh. Oh, sa hearing nga po. Ang tanong ko rito, paano mo nagawa, paano mo kagad naisip na pati yung mga taong gumamit ng kanyang sworn statement ay kasangkot dito, hindi mo naman ako pinatawag. Oo nga po. Oo. Dapat sana humarap muna ako sa kanya. Oo. Para nakapag-explain naman ako, ay hindi. Ako naniniwala ako, napakasangkapan siya Oo. sa mga taong interesado Yan. na ang pagsusuri, pag-iimbestiga ng flood control ay kailangan malabuin. Oo. Kailangan imali. Kinakailangan hindi nila makita yung utak, yung pinakautak ng lahat ng pagnanakaw at paglilimas ng kanyang bayan. Napakasangkapan siya sa mga tao na ito ang kanilang kagustuhan. Hindi akalain ni Espera at saka ni Judge yung ganitong Okay, pangyayari. wala na akong magagawa. Di ba? Basta ako kung ano yung tama, yun ang tama. Ayun. Kaya sagutin nila yun. Oo. So, Yan. disbarment po kay Espera, yung kay Judge po naman ay Administratively, administrative, ano? Oo. oh, sa Supreme Court yun. Ayos, Supreme ayos. Court. Yung kay Espera sa IBP. IBP. Oo. Kasi yun ang tumatalakay sa disbarment. Ano? Tatayo ako talaga. Kasi ako nag-complain eh. Oo. Maghaharap kami. Nako. Dapat, Alang-alang sa katotohanan. oo nga naman. Kawawa yung tao. Nagbuwis na ng sarili niyang kapakanan. Isinapanganib ang buhay. Pagkatapos siya ngayon ang i-discredit at siya pa ang tatakutin. Kaya ngayon hindi siya makalabas eh. Alam ko kontrolado siya ngayon kaya hindi makalabas. Nako. Ang balita ko, di ba, isasabihin na po siya sa susunod na pagdinig ng Blue Ribbon eh. Paano mo isasabi na yung taong alam mo kung naran pero kinukontrol mo, ayaw mo siya lumabas? Ganun. Yun ang sinasabi ko. Alam ni Pinky kung nasaan yan yang si Master Sergeant Orly Gutesa. Kahit anong sabpina, hindi na makikita yan. Di ba? Hindi niya makikita yan si Master Sergeant Orly Gutesa. Alam din naman ni Ping Lacson yan. Di ba sabi nung nakaraan, kasama po siya sa dapat isampina kasi nga, para bagang Ang ini-stab dapat nila. mong isabina yung mga taong malalaki. Yung mga isda na malalaki. Di ba? Oo. Yun na nga. Oo. Sino ba yung isdang malalaki? Bisugo. Arturo Yung mga Valdez. tinuro ho Oh. ni Saldi. Sino man tinuro ni Gutesa? Oh, si Saldi ko. Oh, tapos binanggit niya yung pangalang Mark Texay at saka yung John Paul Estrada. Oo. Oh, pagkatapos nagkaroon ng isang buwan na pagkatagal-tagal, nag-resign ng chairman. Hanggang Anong ngayon. ibig sabihin nun? Binigyan ng oportunidad na itong dalawang binanggit pa niya, makaalis na ng bansa. Wala na. Oo. At yung iba naman, ay tinago na yung mga pera at siguro kung saan na pinagdada. Kaya ganun eh. Ang tagal-tagal eh. Oo nga. In the meantime, ang Strategy mga tao, talaga. ang mga tao, disgusted, tormented, Oo. di ba? Oo. Wala eh. Naghihintay ng wala, pero galit ang tao. Totoo po. Hanggang ngayon, hindi makapagpalabas ng partial report. Sige nga, inintay nga namin yung partial report kahit partial man lang sana. No, ha? Anyway. Buwelta naman tayo dito, Sen, kasi nabalitaan natin na mababa ang yung sa ekonomiya dyan, di ba? Yan, nireport yan. nung Ekonomiya nakaraan tayo. yan. No, Hindi natin statistika. makuha yung target Oo. eh. The lowest economic target ang Magkano yung ating GDP? 4.4. 4.4 lang po. Ito yung buong 2025. Yes po. Oh, yan, yung sinasabi ko sa inyo. Oo. At tapos yung Ano yung original estimate? 5.5. Ang target po ay 5.5 to 6%. 6 Yes. Oo, yan. Anong Tama, kinalabasan? 4.4. Oh, yan. Lethargic. Oo. Okay? Ay, ibig sabihin,
mahinang-mahina. Bagsak nga. May sakit ang ating ekonomiya. Lowest po ito eh. Isip-isip mo ng target mo, 5.5, pagkatapos you will settle for 4.4. Ano ibig sabihin nun? Oho. Kaya nagkakaganyan tayo. Tapos gagawa ka ng budget, 6.7 trillion. Trillion. Para sa... Saan tayo kukuha ngayon para masapatan yun, Sen? Eh, utang na naman. No, ewan ko sa inyo. Ang projected income mo is 1.5 trillion. Ano 5 trillion. 5 trillion, opo. So meron kang deficit na 1.6 to 1.7 trillion. Utang na naman yun. Tapos ito pa ang sitwasyon. Ni wala atang pumapasok ngayon sa atin ng foreign direct investment, Sen. Mukhang yun ang problema. Tsaka Wala iba, na. matras din eh. Apektado higit sa kalahati. 50% more ang bagsak ng foreign direct investment. O, hindi mo pa nakikita. Ang ating outstanding debt, Opo. magkano na? 17 trillion na po ata, kung hindi ako nagkakamali. 17.6 trillion. 70, almost 18 trillion na pala. Okay, 17.6 trillion, lumampas ka na doon sa conventional parameter. Oho. Anong conventional parameter? Debt to GDP ratio 60%. Oho. Ano nangyari? 63.1%. 63 na. Ano ibig sabihin ng 63.1%? Ang pera natin nagagastahin para sa taong ito, 63.1% pambayad ng utang. Opo. Less than 30%, 37% ang Panggastos. panggastos mo sa pangkabuhayan. O ano ngayon ang gagawin mo? Kaya ang pera mo sumadsad. Oho. Magkano na yung palitan ng pera natin? Mukhang konting-konti na lang ay 1:60 na yata. Oh, ito pa pagkakamali ng tagapagsalita ng Pangulo. Oh. Isang babaeng abogada yata. Opo, opo. Oh, ano sabi niya? Ang gusto ni BBM ay huwag pumalo ng 60 Wag, ayaw po nila niyan. vis-a-vis the US dollar, $1. Yes po. Hindi pwede. Alam mo, ang nakakapagtaka doon, polisiya ng ating bansa, ito, good policy ito Opo. na ang ating exchange rate will always be influenced by market forces. Market-driven. Opo. Hindi mo sasabihin, parang ibig niya sabihin, in-instruct niya yung central bank, kontrolin mo Kasi ang gusto ng Pangulo, mali yun. Wag aabot ng 60, Mali yun. Ito yung mga unusual. Hindi ko malaman kung sila ginagamit nila yung mga isip nila. Hindi mo pwedeng isa publiko yung pagsasalita ng gano'n. Ganun po pala Hindi yun, mo sinasalang-alang yung market forces Kasi yung parity, ito yung Opo. you have to allow our peso to settle its place. Yes po. Kung aabot ng 60, 61, talaga Wala tayong magagawa. Yun talaga, opo. Yan ang Otherwise, kapag kinontrol mo, ang mangyayari dyan, sasabihin ng central bank, bibili siya ng ng mga pera na may hina. Oho. Ha? Para lang huwag umabot dun sa 60, ganun ang para kontrolado po aba, nila. ano yun? Risky po delikado yun. yun dahil yung pera mo, Oho. masasayang. Ba't ka mag-i-invest dun sa mahina yung... Ito yung pinaka-problema. Yun pala ang epekto nun, ano? So dapat pala, hindi pala Sa kalagayan nasabi natin yan. ngayon, si Oo. President Marcos, nung siya ay maging presidente, 2022 yata yun, ang utang ng bawat Pilipino, 115,000. Opo. Bawat Pilipino. Pati sanggol. Ba lahat? Opo. 2022. 2025, ang utang na ng bawat Pilipino, 155,000. O, nakita mo yung pagkakaiba. Oho. Di ba? Saan napunta yung utang na yon? Bakit ganun kalaki? Bakit biglang lumobo yung utang ng bawat isang Pilipino? Hindi pa pinapanganak, ipapanganak pa lang, kakapanganak pa lang. Meron na ho kagad utang. Wala yun, walang exemption yun doon. Saan napunta? Doon sa mga mga ghost project nila. Mga substandard na flood control. Ngayon, kahit anong gawin mo, hindi mo mapipilit, hindi mo mapipigilan yung pagbulusok ng piso mo Oho. against the US dollar. Kasi ang unang tatamaan diyan ay yung 17.6 trillion na pagkakautang mo. Opo. Utang nga eh. No. Karamihan, dollar yan eh. Oho. Oh.
Tapos meron kang budget deficit na 1.6 trillion. Saan mo kukunin yun? So may pressure sa pera natin yun. Di ba? Lalong-lalo na ang ekonomiya natin, import dependent. Oo. Import dependent. Tapos ang export mo kakapurit. Totoo. Di ba? Pagkatapos ito pang problema, dapat hindi natin binenta yung 30 Ginto. tonelada ng ginto. Yan. Oo nga, taas Isa ngayon pa eh. yan. Ganun pala. Kasi yung ginto mo, parang sa balance sheet mo, Oho. walang iniwan sa pamilya mo. balance. Meron kang alkanse. Opo. Meron kang kumpiyansa eh. Yes. Kasi mayroon ka namang savings. Meron ka. Meron pa akong meron pa akong hindi pa binabasag yung aking rito, yung aking Aking alkansya, alkansya ko rito. May kumpiyansa ka eh. Pati yung mga creditors natin, tinitingnan nyo yung gold reserves mo eh. Opo. Pero kahit may gold reserves ka, pagka medyo inflation mo, tapos saksakan ng dami ng utang mo. Wala din. Pati yung balancing ng gold, tumatagilid eh. Pero binenta mo pa. Isip-isipin mo. At tapos tumaas po yung ginto. Almost 10,000 ngayon. Skyrocket. Ang mas Sa mga nakabili ng ginto at silver, congratulations. Congratulations. Pakantod naman kayo dyan. Sinong marami silver dyan? Pahingi ako. Pahingi ako silver. Sino marami silver dyan? Paldo, di ba? Anong tawa, oo. Sino mga meron silver dyan? O meron gold? Sold. mahirap pa rito. Tinatanong ko sila, bakit kayo nagbenta ng 30 tonelada? Oho. Ba't Yan. di na lang ba't di na lang 1 tonelada? Oo nga. Hindi na masagot yun. Anong klaseng polisiya na sa panahong ito, 30 tonelada kagad ang ibebenta natin? Oho. Kung wala ba tayong foresight? Anong parameters? Ano po? Hindi ba? Ikaw naman kahit na yung palay mo, kung hanggat ka na kailangan ngayon mo muna. Siyempre ho naman. Teka muna, hintayin ko muna ng ganito. Halimbawa, Tumaas yung presyo. Oo. gold ito eh. Lalo na yung gold, Sen. Hindi Ano naman nabubulok to eh. Nung ibinenta, palugi. Yan yun. Palugi, Oh, palugi. after 1 year, Ang laki ho ng nalugi natin doon sa ginto, doon sa ibinentang ginto ni Ralph Recto. Ang laki ho ng nalugi natin doon. Kaya si Ralph Recto, kahit paano niya i-compose ang sarili niya pag lumalabas siya sa media, kitang-kita ho yung kahihiyan. Na ramdam niya yung kahihiyan na ginawa niya sa pagiging gabinete ni Marcos Jr. Ngayon, executive secretary siya. Dati, nasa ano ba siya dati? Nasa DBM siya. Nasa finance. Anong nangyari? Binenta nila ginto. lugi tayo ng 1.2 billion nata, 120 billion, hindi kwentahin natin. Malaki. Ito yung nangyayari. Ngayon, sasabihin natin ngayon, gusto ng ating Pangulo ay mali na naman ang pagkakaano niya. Maring yun ang gusto ng Pangulo. Ang kusa lang. Pero hindi mo dapat i-broadcast yun. Sasabihin na naman ng mga, tatawanan na naman tayo. Ano ba naman ang Pilipinas? Di ba niya alam Mali pala yung ganun. na yung parity, yung relasyon ng pera nila tsaka ng US dollar magsisecure ng hindi ba? Correct. Nakuha niyo ba itong si Senator Rodante Marcoleta? Doon sa pagsasalita ng pagsasalita ng nitong si Lucaret, itong si Anticler, hindi dahil nga naman mga bangag yan mga palsipikado ang utak, imbis na makatulong lalo pang nakakapamirwisyo. Maliho pala yun, inaanunsyo nyo na ayaw ng Pangulo na umabot ng 60 pesos ang palitan ng piso sa dolya, di ba? Ngayon, ang sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta, kumbaga, maling estratehiya yun na ginagawa ng isang administrasyon na inaanunsyo na kagad kung ano yung gusto at hindi gusto. Paano meron palang chance ang bumaba pa sa 59 or 58 ang dolyar, pero dahil dan sa pronouncement na yon ng Malacanang, magsisettle siya doon sa ilinagay na presyo o linagay na kumbaga yung threshold na isinet ng Malacanang, di ba? Nakuha niyo ba? Si Anticler dapat talaga hindi palitan yan
napakalaki ng naitutulong niya sa ating mga kababayan. Oh, Ano naman klaseng... ang akala nila, pogi points yun pala, negative palang epekto Negative nun. pala Sen, yun. ano? Hindi, salita na kasi ng salita yung babae na yun. Lukaret, Medyo lukaret. pinag-iisipan ng kanyang mga... Kung ano epekto naman. Kagaya rin ni Jay Tariela. Yan, si Jay Oh, Tariela. Puro ganito. Punta tayo kay Jay, ha? Senator Rodante Marcoleta. Punta tayo kay Jay Tariela. Okay, kay Jay Tariela tayo, ha? Salita ka ng salita, hindi mo man lang sinusukat ang consequence ng pinagsasabi mo. Oho. Aba tayong nababayubay sa Oh, sa paghihirap dito eh. nako. Dapat Wala na tayong panahon. Opo. Dapat na lang siguro Sen, mag-invest tayo sa yung human investment sa kapakanan ng mga estudyante natin. Sana. Di ba ang balita ko Sen, meron pagpupulong EDCOM 2 ba yun? Parang binanggit ni Senate President Soto nung parang kasama ba Senado doon sa EDCOM? Ano? Education Committee ba yun na dapat po ay mapag-uusapan itong kapakanan ng mga mag-aaral natin? Meron namang EDCOM talaga eh. Opo, oho. Oo. Ayun. Yan kasi ay komisyon na Oho. katulong ng Education Commission ata ang tawag doon, Sen, ano? oversight yan eh. Kamukha ng energy. Meron tayong, di ba? Opo. Joint Energy Commission. Yung mga JCEC. Oho. Yung Agriculture Commission nagtayo na. Kasi dati, walang Agriculture Commission. Oho. Oh. Ayun. Nakakatulong yan, parang oversight. Ayun. So, mayroon kasing, nakita ko lang dito sa mayroon kasing panawagan daw po si DepEd Secretary Sani Angara na magkaroon tayo ng whole of government approach para masolusyonan daw po yung learning crisis ng ating bansa. Ito daw po yung kasabay ng pag-usamitin nila ng EDCOM 2 report at national plan para po sa Pangulong Bongbong. At kailangan niya, sabayan po yung aksyon mula sa DOH, DSWD, sasabayan po ito ng nutrisyon hanggang sa TESDA, sa CHED, at para daw po sa trabaho. Ito daw po ay dapat magkaisa at para matagumpay yung 10-year education roadmap ng Pilipinas. Pero kailangan, ipundar mo muna lahat ng pangangailangan. Yun. Una, kailangan ng mga teachers competent. Ayan, Yan, tama opo. po. Paano makapagtuturo ng mahusay ang mga teachers kung yung sweldo hindi naman sapat? Opo. Di ba? Paano siya makakapagturo kung wala siyang training? Kailangan pati teachers. Meron namang continuing training. Opo. Yung mga abogado nga, merong MCLE, yung tinatawag. Opo, yearly ho yan. Sen. Mandatory Continuing Legal Education. Kung mo abogado ka, akala mo lahat ng batas, alam mo, Hindi po, nagbabago yung may mga jurisprudence. bago, opo. Ganon din ang teacher. Oho. Paano yung eskwela? Kung konti ang mga eskwela, isang araw, isang buong, Isang buong programa, Isang opo. buong programa kung paano natin madidiretso yung pangangailangan natin ng classroom. Opo. Di ba? Oho. Yung Magna Carta for Teachers, Yan, isa pa po yan, Sen. Oh. na kung hindi ako nagkakamali, 1957 na ito, 1956. Dapat mabago na. Hindi, napakaraming provision doon na para sa teachers, hindi naman binibigay. Oho. Paano ngayon? Sangkot yun sa kalidad ng, ng mga produktong may pupundar mo sa pag-aaral eh. Bagay ngayon Di ba? kay Secretary Sani Angara. Ako hindi ko approved na eh. kinahihiya na ako'y produkto ng public Ay, education. tama po naman, Sen. Oh. Noong panahon namin, yung public education, magagaling ang teachers. Oho. Stricto pa eh. Oho. Ako napalo ako ng 3 beses dyan eh. Ng Teacher teacher nyo? nyo? Ganon? Mahigpit eh. Bakit? Bakit? Ha? Wala assignment. Hindi. Medyo makulit. Ganon talaga. Hindi Bata kasi eh. nakalimutan ko yung binigyan kami ng notebook. Opo. Panong pa ba tayo? Baka wala. Opo. 2 minutes po, Sen. 2 minutes. Oh. Tuloy lang, Sen. Isulat. Ayan. Ang assignment nyo, isulat nyo yung pangalan ng magulang. So, ina at saka yung ama. Opo. Sila ang pasulatin nyo. Sila. Oh. Para sigurado sa spelling. O nakalimutan ko sa kalalaro. Di nung na, wala, paano kung uuwi? Wala nang panahon eh. Nasa school Opo. na, po. Alam ko naman ang pangalan ng Tatay sa tatay kananay. ko. Siyempre, ano. Pacifico Marcoleta. Sinulat nyo na lang. Kaya lang, yung Marcoleta kaya, pero yung Pacifico, P-A-S-I-P-I-K-O. Oo, so, Yung Candida, K-A. Kaya halatang hindi silang gumawa. Tanungin ako ng teacher, Rodante, Nako, yun na. ito ba ay sinulat ng mga magulang mo? Siyempre,
Opo, halika ka niya. Dumapa ka rito. Sabi ko, paano niya kaya nalaman Oo nga. Candida naman ang nilagay ko, tsaka Pacifico. Oo. Pag-uwi ko, yan napala mo. Di ba? Tama po naman. Ano. At Ay, nanalo. nako. Kasi ngayon, pagka pinalo niyo yung bata, susumbong kayo. Bawal po kayo mamalo ng bata. Ano, wala. Ay, Talaga, wala. talaga, pati magulang, kasangkot doon sa pagpaparusa. Sasabihin pa ng teacher mo, yan, matigas kasi yung ulo mo. Sabi ng nanay mo, yan. Matututo ka naman. Yeah. Tanong ko sa kanya, paano niya nalaman na hindi kayo na gano'n? Huwag mo na kayo itanong. Malalaman niya sa... Malalaman daw. Pagdating ng panahon. Ano pa ako, nag-aapila pa ako eh. Tama naman ang pagkakaso. Di ba Pacifico ang pangalan Pacifico, mo? oo. Kayo naman, di ba, Reconsideration. Candida? Candida Kay eh. Ay, nako. Advance happy birthday po kay Simon. Ayun na nga mga kababayan, dito na natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat ho kayo lahat. Muli, palakpakan pa ho natin ng isang beses pa itong si Senator Dante Marcoleta. Saludo. Napakahusay mo talaga, Sen Dante. Ika nga, lupit talaga. Malino natin Pilipinas.